Naghanda na ang grupo ni Gian habang nagtanong ang isa niyang tauhan kung hindi ba sila magkakaproblema kapag lumala ang sitwasyon. Galit na sumagot si Gian na noong una ay gusto lang naman niyang turuan ng leksyon si Chen, ngunit dahil sa ugali ng batang yun ay tuluyan na siyang nagingit-ngit sa galit, hindi siya papayag na bastasin lang siya ng ganon. Habang naaalala niya kung paano siya inunsulto ni Chen, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mamaya ay bugbugin ito hanggang halos mamatay. Gusto niyang maparalisa siya upang makasiguro na hindi na ito makakasali sa graduation assessment na gaganapin sa loob ng 2 linggo. Buong yabang pa niyang ipinagmalaki na siya ang pinakamahusay na cloud assassin sa buong paaralan, sabik niyang iniisip ang magiging desperadong mukha ng kanyang target. Habang naglalakad naman sina Chen at Yun, napansin ng kanyang na tila kakaiba ang kilos ng kanyang kuya nitong mga nakaraang araw, naisip niya kung baka dahil sa nalalapit na pagsusulit kaya ito na-stress. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang matigas ang ulong tanga na tulad niya ay malamang na hindi mabibiktima ng mga problema sa pag-ibig. Bigla niyang tinawag ang kanyang kuya at ipinaalala ang sinabi nito noon, na kailangan niyang bumangon dahil mahaba pa ang landas ng buhay at darating din ang mga oportunidad, maaga man o huli. Pinaalala rin niya ang isang kanta na nagsasabing kailangan lamang niyang maniwala sa kanyang sarili habang naglalakad sila papasok sa isang makitid na eskinita. Nagulat si Chen dahil napakadaling napansin niyon ang pagbabago sa kanyang damdamin, doon niya naalala na wala pa itong kaalam-alam tungkol sa kanyang paggising bilang awa kenner at sa bago niyang natamong kayamanan. Ngumiti lamang siya at buong kumpiyansang sinabing ayos lang siya, naisip naman niyon na baka nagpapanggap lamang itong matatag, o marahil ay dahil sa likas na pride ng isang lalaki. Umiling si Yun habang iniisip na kapag ang mga lalaki ay umabot sa isang tiyak na edad, nagsisimula silang magtayo ng sarili nilang mga pader at itago ang kanilang tunay na nararamdaman, tama nga marahil ang kasabihan, unti-unti nang tumatanda ang kanyang kapatid, samantala, nakatingin lamang si Chen sa kanya, litong-lito sa kanyang iniisip. Sa kabilang banda, nakasunod na sa kanila ang mga tauhan ni Gian. Nang mapansin ng isa sa kanila na may kasamang babae si Chen, mas lalo pang natuwa si Gian. Alam niyang walang CCTV camera sa eskinitang iyon kaya walang makakahuli sa kanila at maaari silang magsaya ngayon. Ngunit agad na naramdaman ni Chen ang masasamang intensyon ng mga ito at napagtanto niyang ang mga iyon ay ang parehong mga basurang miyembro ng student council, hindi niya akalain na mga has sila hanapin siya rito. Tahimik niyang inilabas ang isang pares ng wireless earbuds at isinuksok ang mga ito sa tainga ng kanyang kapatid. Sinabi niyang pakinggan ito ang isang kantang kamakailan lang niya nagustuhan. Nagulat si Yun dahil bihirang-bihira lamang makinig ng musika ang kanyang kuya, ngunit pumayag pa rin siya upang mas maintindihan ito, sa isip niya mas pagbutihin pa niyang pakikitungo sa kanyang nakakatandang kapatid. Pagkatapos noon, dahan-daang lumingon si Chen sabay ginamit niya ang kanyang kakayahan upang isa-isang makita ang mga ranggo ng mga gang sa council, habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Habang tumutugtog ang musika sa tainga ni Yun, biglang sumugod ang mga tauhan ni Gian at nagsimula ang labanan. Agad na lumipat si Chen sa kanyang lightning class, naalala niyang 7 taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang kapatid at ngayon ay muli niya itong nabawi. Punong-puno siya ng galit at nagtaka kung saan kumuha ng lakas ng loob ang mga hangal ito para atakihin sila. Sa bilis na parang kidlat, sumugod siya at sinipa ang unang kalaban sa mukha ng ubod lakas. Sa tindi ng impact napatila po nito ng napakalayo, dahilan upang pagpawisan ang natitirang mga tauhan. Habang patuloy na nakapikit si Yun at nakikinig ng musika, wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Pinakawalan ni Chen ang lakas sa kanyang kamao, na ikinagulat ng gang ang kanyang bilis. Pagkatapos isa-isang sinuntok ang 3 kalaban, bago tuluyang tapusin ang ika-4 gamit ang isang malakas na tuhod sa katawan. May isang matapang na tauhan na sumubok umatake, ngunit walang kahirap-hirap na hinawakan ni Chen ang kamay nito at binali yun gamit ang kanyang siko. Napasigaw sa sakit ang lalaki, ngunit agad din itong sinalubong ng isang malakas na suntok diretso sa ilong. Sa lakas ng puwersa napatilapon ang mga gang sa malayo. Habang isa-isang nagtatalsikan ang kanyang mga tauhan, natulala si Jin sa sobrang pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon kalakas si Chen. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat, patuloy na nagpakawala si Chen ng sunod-sunod na suntok habang dahan-daang lumalapit sa Cloud Assassin. Nang tuluyan na niyang maabot si Gian, pilit nitong kinumbinsi ang sarili na siya pa rin ang pinakamalakas na assassin at hindi siya maaaring matalo, pagkatapos may determinado itong sumugod. Ngunit agad siyang ibinalik ni Chen sa realidad sa pamamagitan ng isang napakalakas na suntok na nagpaikot sa kanyang mukha habang nabitawan ang hawak niyang patalim, at nagpahagi sa kanya sa ere.
Hindi pa nakontento si Chen, mabilis siyang sumugod at pinakawalan ng isang malakas na huling pag-atake na suntok na tumama sa baba. Sa lakas, tumalsik ang ulo nito at nagpalaglag sa ilang ngipin ni Jian, gamulong ng ilang beses ang Cloud Assassin sa lupa bago malakas na bumangga sa isang pader. Pagtingala niya, nakita niyang nakatitig sa kanya si Chen na parabang isang demonyo. Tiningnan ni Chen ang lugmok na si Jian at pinaalalahanan ng basurang yun na binalaan na niya ito na huwag siyang guluhin. Matalim niya itong tinitigan sa mga mata, malamig niyang tinanong kung hindi ba nito kayang maintindihan kahit ang simpleng salita ng tao. Sa sobrang pambubugbog, halos hindi na makilala ang dating mayabang na assassin, hindi na niya maramdaman ang kanyang mga binti at mahigit kalahati ng mga buto sa kanyang katawan ay tuluyang nabasag. Doon niya napagtanto na ang test result ay totoo na si Chen ay hindi lang basta D-rank, halos pabulong na lamang siyang nakapagsabi ng isang mahinang paghingi ng tawad. Ngunit agad siyang napinatahimik ni Chen. Hinablot niya ang kwelyo nito at idinikit ang malamig na patalim sa kanyang mukha. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa kahit ng kaunting ingay, papatayin niya ito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, malinaw na nakita ng tinaguri ang pinakamahusay na assassin ang isang bagay, wala isang kaunting bahid na pag-aalinlangan si Chen na pumatay kung kinakailangan habang napaiyak ito sa matinding takot. Hindi ito ang aura ng isang ordinaryong estudyante. Hindi maiwasang isipin ni Jian kung anong klaseng impyerno ang pinagdaanan ng isang tao upang maging isang halimaw na tulad ni Chen. Habang bumabalot ang malamig na puot sa kanyang katawan, binyantaan niya ito na wala siyang pakialam kung anuman ang kanilang ginagawa, basta't huwag na siyang guluhin muli. Isinubo ni Chen ang kutsilyo sa bibig nito at muling nagbanta, sinabi niyang kung balak nitong saktan ang kanyang kapatid o kahit magpakita man lang sa kanyang harapan, sisiguraduhin niyang mawawala sila ng tuluyan, nang walang pagdadalawang isip. Sa kanyang matalim na titig, mariin niyang tinanong si Jian kung naintindihan ba nito ang kanyang sinabi. Ngunit wala itong may sagot ng maayos, sa sobrang takot, isang hagulgol lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Matapos sabihin yun, ibinagsak niya ang patalim at parang walang nangyari na bumalik sa tabi niyon, bago pa man matapos ang kantang pinapakinggan nito. Samantala, hindi alam niyon ang totoong nangyari sa likuran niya. Lubos siyang nadala ng emosyon habang nakikinig sa napakalungkot at malungkot na awitin. Napaluha siya habang iniisip kung ano kaya ang pinagdaanan ng kanyang kuya upang magbago ng ganoon kalaki sa paglipas ng mga taon. Naisip pa niya kung baka hindi sapat ang suporta na ibinigay niya rito noon. Dahil dito, agad siyang napalingon habang tinatawag niya ang kanyang kuya at sinasabihang nakakainis ang kanyang musika. Ngunit natigilan siya sa kalagitnaan ng pagsasalita nang mapansin ang hawak nitong regalo. Sa harap ng kanyang mga mata ay ang makinang na gintong holographic magic pen na matagal na niyang pinapangarap magkaroon, na iniregalo ni Chen sa kanya. Namula ng gusto si Yun sa sobrang tuwa, hindi siya makapaniwalang binilhan siya ng kanyang kuya ng pinakabagong modelo ng holographic magic pen, isang bagay na mas mahal pa kaysa sa kanilang isang buwang upa. Napalambot agad ang puso ni Chen sa inosente at kaibig-ibig na reaksyon ng kanyang kapatid, namangha naman si Yun sa halaga nito at napatanong kung saan siya kumuha ng pera. Kitang-kita sa mukha nito na ayaw nitong isauli ang regalo, kahit alam nitong yun sana ang tamang gawin dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Tahimik na ikinuyom ni Chen ang kanyang kamao at nanumpa sa sarili na sa buhay na ito, poprotektahan niya ang ngiti ng kanyang kapatid at sisiguraduhin makakapasok ito sa universidad na matagal na nitong pinapangarap. Samantala nagawa naman malinis ni Chen ang kaguluhan upang hindi makita niyon ang mga nangyari at iniwan niyang mga gang council na mga lantang gulay. Pag-uwi nila sa bahay, masayang nagpalipas ng ilang oras iyon sa pagguhit ng mga kumikislap na holographic na larawan sa hangin gamit ang kanyang bagong panulat. Habang pinagmamasdan nito, tahimik namang kumakain si Chen ng mainit na ramen na niluto mismo ng kanyang kapatid, masayang masaya dahil nagustuhan nito ang kanyang regalo. Gayunpaman, hindi nawala sa isip ni Yun ang kanilang sitwasyon. Nag-alala siya dahil gumastos ng malaki ang kanyang kuya para sa kanya gayong hindi pa nga nila sigurado kung saan kukuha ng pambayad sa renta sa susunod na buwan. Bilang tugon, ngumiti ng may pagmamalaki si Chen at sinabi na bayad na ang kanilang renta para sa buong taon. Nang marinig yun, ikinagulat ito ng kanyang kapatid. Casual pa niyang ipinagmalaki na naging napakaganda raw ng kinita niya sa maliit niyang negosyo kasama ang isang kaibigan. Ngunit agad niya itong tiningnan ng may pagdududa at halatang hindi siya naniniwala sa napakaginhawang paliwanag na yun. Gayunpaman, pinili na lamang niyang huwag na itong usisain pa. Sa totoo lang, hindi na niya matandaan kung kailan niya huling nakita ang kanyang kuya na tumawa ng ganoon kasaya. Marahan niya itong tinapik sa balikat at iisa lamang ang kanyang hiling,
anuman ang lihim na pinagkakaabalahan nito, siguraduhin lamang nitong hindi nito mapapabayaan ang sarili. Tahimik na napatingin si Chen sa kanyang kapatid, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan at pagkakontento. Samantala, sa isang tahimik na aquarium, ibinahagi ni Student Council President Ting ang isang nakakagulat na balita sa kanyang pinsan. Si Jian ay malubhanang nasugatan sa oras na yun, mahigit 60% ng kanyang katawan ay may mga bali, at kahit ang pinakamahusay na manggagamot ay hindi siya kayang ganap na pagalingin sa loob ng isang buwan. Nakakagulat nang malaman na hinahanap niya talaga si Chen, ngunit ang mas nakapanghihilakbot ay ang sinapit ng kanyang katawan pagkatapos ng laban. Walang emosyon na tinanggap ng kanyang pinsan ang balita, ang tanging ikinalungkot lamang nito ay nabawasan na ang bilang ng mga elite graduate na sasali sa kanilang koponan. Si Ting naman ay walang pakialam at malamig na nagsabi na walang problema, ang kulang lang naman sa koponan niya ay isang pabigat na mahina ang kakayahan. Sa sandaling yun, nagsalita ang kanilang tiyuhin na siya ring direktor ng Employment Division ng Akademya, si Director Gong Zuan. Kalmado niyang ibinigay ang opisyal na ulat tungkol sa mga kamakailan na nangyari kay ni Chen. Matapos ang masusing investigasyon sa kaguluhan sa rankang ceremony, napatunayang mas mataas talaga ang rank ni Chen kaysa sa Student Council President. Ang revelasyong yun ay lubos na ikinagulat ng dating nangungunang estudyante. Pagkatapos ay nagbigay ang direktor ng isang seryosong babala, ibinunyag niyang personal na hiniling ng ama ni Ting sa Vice Chairman ng Alliance na obserbahan ang magiging performance nito sa nalalapit na combat exam. Dahil dito, kailangang tiyakin ni Ting na siya ang pinakamaliwanag na bituin sa pagsusulit. Ngunit kung sakaling mabigo siyang makuha ang sentro ng atensyon, may nakahanda silang plano. Ang babaeng may berdeng buhok, na paboritong pamangkin ng kanyang tiyuhin, ay isasama sa kanilang koponan upang masiguro ang unang pwesto. Subalit walang pag-aalinlangang tinanggihan yun ni Ting. Mayabang niyang sinabi na ni kaunting bahagi ng kanyang tunay na lakas ay hindi pa niya inilalabas noong unang assessment. Buong kumpiyansa niyang ipinahayag na siya lamang mag-isa ang sasakop at manggunguna sa buong akademya. Samantala, sa dormitoryo ng akademya habang siya ay naliligo, galing sa katatapos lamang ni Chen sa kanyang mabigat na araw-araw na ensayo, 100 milyang pagtakbo habang may pasan na mabigat na backpack. Inisip niya na ngayong nalutas na ang problema sa pera at maayos na ang lahat, panahon na upang isakatuparan niya ang kanyang opisyal na plano pagkatapos ng graduation. Iisa lamang ang kanyang layunin, ang manalo ng $1,000,000 sa nalalapit na graduation exam. Ang gantimpalang yun ang tanging paraan upang matupad niya ang kasunduan nila ng Mithril Guild at ni Qingji, at upang makabuo ng isang kapaki-pakinabang na pangmatagalang ugnayan sa kalakalan. Ilang linggo na lamang ang natitira bago ang malaking pagsusulit, humiga si Chen sa kanyang kama, hindi upang magpahinga, kundi upang ipagpatuloy ang walang tigil niyang pagsasanay kahit sa kanyang pagtulog. Inilipat niya ang kanyang kamalayan sa kanyang demonic lair habang dahan-dahan nagsisimula na ma-activate ang kanyang gluttony system. Nang ma-activate na ito, naisalayan niya ang napakalaking void tower ng Demon King na si Lanyu. Walang pag-aatubili siyang umakyat sa mahabang hagdan patungo sa pasukan nito. Noong nakaraan, nang gamitin niya ang Infernal Death King, umabot siya sa isang kahangahangang mid-C rank sa pagsusuri. Ngunit ang napakalakas niyang Purgatory Rakshasa na isang S-rank ay tuluyang nagpabagsak sa sistema ng pagsusukat ng akademya, hindi pa niya alam kung gaano kalaking lakas ang kaya niyang ilabas. Maging ang Demon Heart ay hindi nito kayang tukuyin ang tunay nitong potensyal at ang natitirang dalawang klase ay hindi pa rin malinaw sa kanya. Dahil dito, naging malinaw kay Chen ang tanging paraan upang masukat ang lakas ng kanyang mga natitirang class, kailangan niyang buksan ang Void Tower at subukan ang kanilang tunay na mapanirang kapangyarihan sa aktwal na labanan. Pagpasok niya sa loob, napaisip siya kung anong klaseng malupit at bangungot na pagsubok ang naghihintay sa kanya. Habang dahan-dahan siyang pumasok sa loob, at sa mismong sandaling makita niya kung ano ang nasa loob ng tore, bigla na lamang lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Biglang dinala si Chen sa isang kakaibang dimensyon, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa ibabaw ng isang napakalaking puting planeta na lumulutang sa kalawakan. Ngunit sa mismong unang hakbang pa lamang niya ay mayroon na siyang naramdaman, at bigla siyang napaluhod na halos hindi na maitayo ang kanyang katawan. Sa lugar na tinatawag na Fallen Star Wastes, 10 beses na mas mabigat ang gravity kumpara sa mundo, ramdam ni Chen ang nakadudulog na bigat nito hanggang sa kanyang mga buto. Paglingon niya, napansin niyang naglaho na ang pintuan ng tore sa kanyang likuran, alam niyang nangangahulugan yun na kailangan muna niyang talunin ang boss ng lugar upang muling mabuksan ang daan palabas, kaya naman kailangan niyang makapag-adjust kaagad bago pa siya ma-ambush ng mga halimaw,
sa ganitong kapaligiran ang kaya lang niyang ilabas ay 30% ng kanyang lakas. Ngunit hindi siya bibigyan ng pagkakataon ng isang Phantom Lion na nagmamanman malapit sa kanya. Wala nang ibang pagpipilian si Chen kaya agad siyang lumipat sa kanyang Lightning class. Agad na umatake ang leon at tumalon ito sa ere, ngunit mabilis itong naiwasan ni Chen. Kaagad siyang naglunsad ng kontra-atake at kumilos ng napakabilis, ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang katawan dahil sa epekto ng gravity, naisip niya na kailangan niya itong tapusin agad. Nagawa niyang masaksak ang halimaw sa leeg, ngunit nabigo siyang tamaan ng mahalagang bahagi nito, dahil dito, hindi niya nagawang maparalisa ang leon. Hindi makapaniwala si Chen na nagmintis ang kanyang pag-atake, doon niya napagtanto na ang matinding gravity ay lubhang nakaapekto sa kanyang bilis at katumpakan sa pakikipaglaban. Sinamantala naman ng leon ang pagkakataon upang umatake at nagawa siyang mapatamba sa lupa. Dahil dito, halos nawala ang lahat ng kalamangan ng isang assassin class. Ngunit naalala niya ang demonyong kanyang nakaharap, na nakakagalaw ng walang anumang kahirap-hirap sa lugar na yun. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ito ba ang tunay na lakas ng isang halimaw na nagmula sa loob ng Purgatory Magic Tower. Hinayaan muna niyang kagatin ng leon ng kanyang braso sa loob ng ilang sandali bago siya agad na lumipat sa kanyang Purgatory Rakshasa. Sa isang iglap, nagbago ang uri ng lakas na ibinibigay ng kanyang class, na wala man ng kaunting bilis. Kapalit naman ito ay napakalaking pagtaas sa kanyang lakas at tibay, eksakto ang kailangan niya para sa malapitang labanan. Sa sandaling magpalit siya ng class, tila nabaligtad ang sitwasyon at hindi tumalad ang kagat. Bumagsak ang mabangis na halimaw sa isang suntok lang, at bumaon sa lupa habang napunta ang laban sa kanyang panig. Inisip niya na ang gravity ay tumaas na sa sukdulan, na nagdaragdag ng puwersa sa bawat mababang impact hanggang sa umabot ito sa limitasyon. Dahil dito, sa kapaligirang may napakataas na gravity, ang lakas ng kanyang suntok ay naging 60 beses na mas malakas. Umungal sa takot ang Phantom Lion, ngunit walang awa itong dinurog ni Chen at ibinaon sa lupa. Dahil sa matinding lakas at napakataas na grabidad, matinding pinsala ang tinamo ng paligid, at maging ang mga bato ay naiangat sa ere. Matapos ang laban, napahandusay siya sa sahig habang hinahabol ang kanyang hininga, bakas sa lupa ang matinding pagkawasak dahil sa impact, habang tuluyang nawasak din ang ulo ng Phantom Lion. Bigla siyang binigyan ni Gluttony ng isang level up notification bilang gantimpala. Doon niya nalaman na ang bawat class ay may sariling star rating, ang bilang ng mga bituin ang nagpapakita kung gaano kalaki ang dagdag sa kanyang stats kapag ginagamit niya ang class na yun. Sa ngayon, ang Purgatory Rakshasa ang may pinakamaraming bituin sa lahat ng kanyang mga class, dapat mas mataas ang rango pagkatapos pagbabago ng class kaysa Lightning Assassin. Ngunit kahit ganoon, kinailangan pa rin niyang lumaban ng buong lakas para lamang matalo ang isang B-rank Phantom Lion, malinaw na napakalayo pa niya sa tunay niyang potensyal bilang isang SSS rank na nilalang, mas lalo pa siyang nainis nang makita niyang hindi man lang siya binigyan ni Gluttony ng opsyon na i-devour ang halimaw, at higit pa roon, napagtanto niyang hindi pa palayo ng floor boss dahil wala pa ring lumitaw na daan palabas matapos niya itong mapatay. Nagulat siya nang bigla siyang may naramdamang kakaiba, at kasabay nito ay may lumitaw na isang maliit na liwanag. Bigla na lamang bumukas ang isang napakalaking pinto sa harapan niya. Mula sa kadiliman ay unti-unting nagliwanag ang 12-dosenang pares ng mga mata. Doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Ang lahat ng hirap na ginugol niya para lamang mapatay ang isang Phantom Lion ay wala pa pala kumpara sa susunod na mangyayari. Mula sa malaking pinto ay sabay-sabay na sumugod ang hindi mabilang na mga B-rank monsters, na umaatake sa kanyang balikat na nagawa siya makagat at kumakalmat sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ngayon lamang niya lubos na naintindihan ng babala ni Rakshasa, sinabi sa kanya noon na ang Void Tower ay puno ng malulupit na halimaw at ang tatahakin niyang landas ay puno ng walang katapusang sakit at paghihirap. Ngunit sinabi rin sa kanya na kailangan niyang tiisin ang lahat ng iyon upang makaangkop at mas lalong lumakas. Sa sandaling yun, bakas sa mukha ni Chen ang matinding takot ng kanyang nararamdaman. Sa isang iglap, nagising si Chen mula sa kanyang pagkakatulog, tila ba katatapos lang niyang mabuhay sa pinakamasamang bangungot ng kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang kasama sa silid ay mahimbing pa ring natutulog at walang kaalam-alam na ilang sandali lamang ang nakalipas ay naranasan niyang mapunit ang kanyang katawan ng paulit-ulit sa kamay ng mga halimaw. Doon niya tuluyang naisip na ang Purgatory's Void Tower ay hindi pala isang madaling paraan upang agad na mag-level up. Nasa pinakasimula pa lamang siya ng isang napakahaba at napakasakit na paglalakbay. Lumipas ang ilang linggo at sa wakas ay dumating na ang araw ng graduation exam ng akademya.
Nagbulungan ng mga estudyante na maraming VIP at mahahalagang panauhin ang dumalo upang panuuri ng personal ang bagong henerasyon ng mga mahuhusay na estudyante. Habang tahimik lang si Chen sa tabi, narinig niya mula sa isang estudyante na hindi na ito nakapagtataka dahil magbabago na ang mga rules ngayon na assessment. Ipinaliwanag na sa mga nakaraang taon, walang minimum na bilang o ranggo na kinakailangan para sa bawat koponan, ngunit sa pagkakataong ito, bawat koponan ay dapat may hindi bababa sa 5 miyembro, at kahit isa sa kanila ay kailangang i-rank o mas mataas pa. Inisip ng ilan na ang pagbabagong ito ay upang mapabuti ang kalidad ng paligsahan, ngunit wala pa ring nakakaalam ng tunay na dahilan. Nang dumating ang oras ng pagbuo ng mga koponan, inanunsyo rin na makikita na ng lahat ng estudyante ang rank ng isa't isa sa pamamagitan ng wristband. Kailangan nilang kumpletuhin ang pagbuo ng kanilang koponan sa lalong madaling panahon. Sinubukan nilang gamitin ang wristband at makikita na inihanay ang mga pangalan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang rank. Ngunit agad na may napansin si Malong na kakaiba. Nakita niya ang pangalan ni Chen na sa low rank ito. Nagulat din si Chen nang makita niyang ang kanyang pangalan ay nasa pinakahuling bahagi ng listahan. Nag-react si Malong at hindi makapaniwala bakit ito nangyari. Napalingon ang lahat sa kanya at nagtaka kung paano napunta sa pinakailalim ang isang awakener na may napakataas na grado. Nagkomento naman ang ibang estudyante na nasira na raw ang Demon Heart noon. Inisip pa nila na dahil hindi siya makapasok sa team ng presidente, maaaring makasama niya si Chen. Ngunit hindi nila inaasahan na mababa lamang pala ang kanyang ranggo. Mabuti naman at siguradong walang gugustuhin makipagtambal sa kanya. Habang tahimik lang si Chen, tinitingnan niya ang kanyang screen. Ang pinakamahalaga sa graduation assessment ay walang gustong magdala ng mga mababang antas. Dahil maaari lamang silang maging pabigat sa koponan, tinanggihan ni Chen ang imbitasyon noon ni Gongting, at ngayon ay siguradong labis niya itong pinagsisisihan. Tahimik lamang si Student Council President Ting habang nagbubulungan ang mga estudyante. Ang nasa likod pala ng lahat ng ito ay ang sarili niyang tiyuhin na si Gong Xuan. Tumingin siya sa kanyang pamangkin na may pagkadismaya. Inisip niya kung kailan pa ba matututunan niya ang tunay na gamitin ng kapangyarihan at ang likas na kalikasan ng tao. Hayaan na turuan siya ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang mga kalaban ay hindi man lamang magkakaroon ng karapatang lumaban.